Sige po, magandang umaga po. Tayo pong lahat ay magsitayo. Pakibati po muna natin yung ating mga katabi. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, nabati na po natin ang bawat isa, no? Habang hindi pa tayo ginegera. Sige po, tayo pong lahat ay bumasa po muna sa mga awit. Kung hawak niyo po ang iyong mga Biblia. Mga awit chapter 66 po. Mga awit chapter 66. Medyo mahaba pero tapusin na po natin 1 to 20 po. Basahin ko po yung una, salitan po tayo. Awit 66 verse 1. Sumigaw sa galak ang mga nilalang. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanghanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan at kahangahangang ginawa sa tanan. Makapangyarihang hari kailanman, siya'y nagmamasid, magpakailanman, kaya huwag magtatakang sa kanya'y lumaban. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo mamagsak, di niya binayaan. Iyong binayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Ako'y maghahandog sa banal mong templo na aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako mo ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyong dadalhin. Natatanging handog ang iaalay ko, susunuging tupa, kambing, saka, toro, mababangong samyo, halimoyak nito. Kapit at nakinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo naming sasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. 17. Ako'y tumawag sa Diyos, ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Ngunit tunay akong dinig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Verse 20, sabay-sabay po tayo. Purihin ng Diyos sa ipapurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Napakaganda po ng pinakawaling sinabi po, no? Tayo pong lahat ay pinakikinggan po ng ating Diyos sa bawat paglapit po natin sa Kanya. Minsan po, hindi po talaga yung answer na gusto nating marinig. Pero lagi po siyang tumutugon. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon kung tayo nakakaranas po ng anumang suliranin sa buhay, kasiyahan man yan, kalungkutan man yan, lahat po ay dapat po natin ilapit at ipagpasalamat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat at yumuko at manalangin po. Ama, minsan pa kami ay lubos na lumalapit po sa iyong bayan harapan. Lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na magkasama-sama upang ikaw ay aming awitan, sayawan, sambahin at pasalamatan, Panginoon, sa iyong lahat ng kabutihan na ginagawa po sa buhay ng bawat isa. Kaya dalangin po namin, O Diyos, sa bawat kapatiran po na narito, o maging sa bahay man o sa ibang bansa man, Panginoon, o maging sa kanilang mga trabaho.
Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw po ang patuloy na sa amin ay sumamat manguna. Isa lang po ang nais namin, O Diyos, ikaw ay aming bigyan ng mataas sa papuri, mataas sa pagsamba at pagdakila. Hindi po namin kaya pagtagumpayan ang lahat ng ito kung wala ka. Kaya Panginoon, dalangin po namin patuloy mo kasamahan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, upang anuman ang aming kaharapin ng mga pagsubok ay aming kayanin, O Diyos. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga lingkod na patuloy nga po na nagpapagamit upang ikaw, O Diyos, ay sama-sama naming aawitan at sasayawan sa oras pang ito. Dalangin po namin, O Diyos, pagbaba pa ngayon patuloy panguna ng iyong banal na Espiritu sa lugar pang ito. Sa iyo lamang na mataas sa papuri pagsamba sa tanging pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen po. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po bang lahat ay na-bless ng Lord ngayong umaga ito. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo gumamit ng papuri sa Kanya. Hallelujah. Purihin na napakaligaya ng araw na ito.
sa aming Panginoon. You are holy, Lord God. Yes, Lord God. Patuloy na ikaw ang pupurihin at sasambahin namin, Panginoon. Sa lahat po ng may alam ng awitin na ito, maaari po kayong sumabay. Sabay-sabay po natin awitin ito para sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God.
Magandang umaga, Panginoon. Narito po, dakilang Diyos, ang inyong mga anak na patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyo. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat at humihiling dakilang Diyos. Nais namin kayong pasalamatan, dakilang Diyos, sa loob ng isang linggo, Panginoon, ay patuloy namin naranasan ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala. Hindi dahil kami ay merong laman ng bulsa, hindi dahil walang laman ang aming bulsa, kundi dahil kami nagpapasalamat. Kami ay malakas na narito, Panginoon. Sama-sama kami nagpapasalamat sa iyo sa pag-iingat, sa pagmamahal, sa buong iglesia ito na kailan Diyos. Kami, pamilya, Panginoon, na narito, sama-samang nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At nais din namin, Panginoon, na kami patuloy na humiling sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, makita mo po ang aming nilalaman ng aming puso. Mayroong pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Patawarin mo po kami, dakilang Diyos. Nais namin sa paghiling na ito, Panginoon, ay iyong dinggin ang aming mga kahilingan. Una, Panginoon, ang aming bansa, dakilang Diyos. Alam po namin na maraming nagsasakripisyo ang mundo, ang aming bayan sa pagtaas, Panginoon, ng mga bilihin at pagtaas ng pamasahe, Panginoon. Pero alam namin, dakilang Diyos, ibinibigay mo po ito, Panginoon, na mayroong kaming kakayahan na ito ay aming tugunan sapagkat kayo, Panginoon, ang nakakakita, nakakamasid sa amin sa bawat araw, sa bawat saglit, dakilang Diyos. Nakikita po, Panginoon, marami ang nagtatampo, marami ang naghihinagpis. Pero Panginoon, dahil kami po ay iyong anak, narito po, Panginoon, kami ay patuloy na magpapakupkup sa iyo, dakilang Diyos. Sa aming mga pagkukulang, alam po namin, Panginoon, na kayo ang magpupuno. Kayo po ay laging tapat sa amin. Kaya umaasa kami, dakilang Diyos. Ang aming bayang ito, dakilang Diyos, ay iyong ilalagay sa iyong palad ang paanan ng iyong mga anak na patuloy na sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Kami ay mga sisiw na lagi mong kinukupkop, Panginoon. Ito ay aming alam, dakilang Diyos. Patawarin mo po kami sa amin kung merong nagkakamali at hindi napakukupkop sa iyo, dakilang Diyos. Patawad ang hiling ko po, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na hindi mo po lalampasan, dakilang Diyos, ang iglesia ito, ang banay-banay, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa aming mga mahal sa buhay, na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, nasa ibang lalawigan, nasa trabaho, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na patuloy ang iyong pag-iingat sa kanila. At sa umagang ito, dakilang Diyos, pinasalamatan namin ang worship team, ang mga kabataan na patuloy na naglilingkod sa iyo. Ang mga bata, Panginoon, ang dalangin ko po, huwag po silang lalayo sa lugar na ito, dakilang Diyos, na yung itinalaga ang lugar na ito, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, nagagabayan po ang mga batang to, ang mga kabataan, dakilang Diyos.
At din Panginoon, ang mga senior dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kami po dakilang Diyos ay malapit nang humarap sa iyo. Nawa, Panginoon, makita mo po dakilang Diyos at gawin namin na kami ay walang kapintasan, Panginoon, sapagkat ito ang iyong nais, dakilang Diyos. Sa umaga ito, Panginoon, meron po pong mga anak mo po na sa daan na papunta rito, ingatan mo po sila. Gabayan po ang makarating, makasama namin, Panginoon. Sa umagang ito, dakilang Diyos, ang dalangin namin sa aming pakinig ng iyong salita na dadalhin ng aming kapatid. Umaasa po kami, Panginoon, na ang aming kaluluwang uhaw sa salita mo po, Panginoon, ay bubusugin mo po ngayong umaga sapagkat ito ang pinakamagandang layunin sa bawat isa sa amin. Sa buong 6 na araw na wala po kami rito, na andun po sa gawain, sa bahay, sa trabaho, dakilang Diyos. Ang 7 araw na sinabi po sa amin na ito ay pagpapahinga. Pero pagpapahinga, Panginoon, dito sa loob ng iglesia para makinig ng iyong salita. Lord, ang dalangin namin, gabayan mo po, subaybayan po ang magbabahagi ng iyong salita. Sapagkat ito po, Panginoon, ang makakabusog sa kaluluwa naming uhaw sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay aming pinasalamatan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Sige po, bago po tayo mag-upisa, tayo po ay tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa panahon ito, sa oras na ito, Diyos, na muli kami po ay nagsama-sama upang muli ay haral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa oras po ito, amin po hinihingi, Panginoon, na kami po ay pagkaloban po unawa at upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos. Bigyan po kami, Panginoon, buksan niyo po ang aming spirito ng aming pong kaunawaan, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na kami po isamahan mo sa oras na ito. Ito po ang aming sabot na langin sa tayo Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Paganda po kanina ng ang tawag doon, yung Bible study kanina. Sabi nga totoo nga na tayo po ay may iba't ibang suliranin na kinakaharap po. At meron po tayo yan nga po ay minsan ay mahirap, merong madali, ay ating pong kinakaharap. At minsan yan din po, yung mga suliranin niya, minsan yan po yung papahina po sa atin. Minsan bilang mananampalataya, tayo po ay pinanghihinaan. Di lamang ng lakas, kundi ng loob. Minsan po tayo po ay pinanghihinaan. Ayan. At sino po rito yung tawag po doon ay naubos po yung lakas. Napagod. Dahil sa physically maghapong may ginawa po sa bahay. Yung may bahay po natin yan na mahilig po na parang ang ating pong mga nanay, di ba? Nanay natin minsan mga ano din po yan, mga architect. Alam mo, makikita mo kami mga tatay, alis ng bahay na andito yung sopa. Pag uwi mo na, doon na sa kabila yan. Kapihit na yan. Nakaibang arrange na yan. Yan. Minsan po doon naubos po minsan yung ating lakas physically po.
pangkaraniwan, talaga napapagod po yung ating physical na pangatawan. At pagkatapos po niyan, siyempre, minsan pag tayo po napagod, marami tayong ginawa, physically, sa buhay po natin, alam mo, may ginagawa po tayo bilang mga tao. Tawag doon, aanmoy. Aanmoy. Nagpapahinga po tayo. Minsan pagkatapos na maghapong pagtatrabaho, maghapong gawain sa bahay, gusto natin yung merong kape sa tabi natin. Yan, magre-relax tayo. Tapos tataas pa natin yung ating paa. Tayo po yung magre-relax. Yan po minsan, pag napapagod po tayo, tayo magkakape. O kaya naman, yung iba po ginagawa, pag pagod na pata, o pagod na pagod yung katawan, yung iba po ay yung massage. Yan po, no? Yung iba nagpapabentosa pa, no? Yung malaki-laking bilog-bilog sa likod. Yan po, para matanggal po yung stress ng ating pong katawan. Kaya naman po, yung iba, ang kanilang pag-unwind ay makapagpunta nga naman muna sa Boracay. Staycation muna para makabawi dun sa lahat ng pagod na ginawa nila. Kaya napagod yung katawan. Pero ang tanong po, paano naman po yung pagod? Ang pagod naman ito ay ang pinanggagalingan yung pagod na yung sarili natin sa tawag doon, yung pag-ibig. Ayan. Pagod na pagod. Sabi ka ng isang artista na po, hindi ba yung pagod na yan? Kasi yung aking favorite na kabataan dyan, si Gadwin. Uy! Pagod na ba si Gadwin? Yan. Pagod na sa pag-ibig, sa relasyon, sa mga family matters. Paano naman po yung ganung pagod? Siyempre, isa dyan, di mawawala yung financial na na pagod. Yung kakaisip kung saan kukuha ng panggastos. Yan, isa po yung nakakapagod po sa buhay po natin. Yung mga personal na relationship po natin, yan, iba't ibang relasyon natin, minsan napapagod din po tayo sa mga bagay na yan. Pero iba po yung pagod niyan eh. Diba pag napagod po tayo, pagdating po, nangyari yung pag napagod ka ng manligaw, hindi ka naman sinasagot. Diba? Pagod ka ng kakasaway sa mga anak mong kay bababait. Diba? Baga napapagod ka, pero iba po yan. Minsan mo, may napuproduce po yan eh, diba? Sa buhay po natin pag sa mga ganyang pagod. Yung physical, madali po yan eh. Magpahinga lang tayo, mag-rest, kape-kape, staycation, makakabalik na yung katawan natin eh. Pero pag yung mga ganyang pagod, minsan nakakapag-produce yan. Ano napuproduce po niya sa buhay po natin? Minsan po, nagkakaroon muna tayo ng, sabi nga kanina, sa pag-aaral po, sa masunod, yung isa ang testimony ay nagkakaroon ng tampo. Nagtatampo ka, di ba? Tatampo ka dahil sa ganyang pagod, sa suliranin sa buhay. Minsan yung iba naman nagkakaroon ng galit. Diba? Minsan nagkakaroon naman ng envy sa sarili. Bakit? Magtatanong ka, bakit ba nangyayari sa buhay natin? Yan po yung minsan na po-produce doon sa ganung mga pagod sa buhay natin. Pagdating po doon sa mga, yung relationship, yung hindi po patungkol sa physical na pangatawa, kundi po yung ating kalooban, yung ating pong sarili. Kasi po minsan, kaya tayo napapagod, na emotionally, spiritually, materially, kaya tayo napapagod, minsan, nakakalimutan po natin, nandiyan pala si Lord. Di ba ho? Minsan nakakalimutan natin, nandiyan pala siya, nandiyan lang siya. Na tinatanong ka, ano anak, kaya pa ba? Minsan ganun na tinatanong ng Lord, kaya pa ba? Sabi ng Lord, ewan ko sa'yo, nandito naman ako eh. Kung ano-ano pa ginagawa mo eh. Nandito naman ako. Yung po minsan nakakalimutan natin, pagka tayo stress at pagod na pagod na. Amen? Pero hindi po ang sabi. Masinin nyo yung agila. Pag nakita po kayo agila, ano po unang naisip nyo? Sa Bible, di ba, pag ang agila? Yan, alam mo natin. Alam niyo po yan pag kayo agila. Sabi po dito sa verse na to, atin pong tignan sa verse na ito at atin pong basahin. Yan.
Sabi po dyan, Isaiah 40:31. Sige po, basa. Basa po ba natin? Sino po ka na natin? Ayan, sabi dyan. Ako di ko di po mabasa eh. Hindi ko lang po. Ay, mga mabasa po dyan. Apad. Katong. Nagmula sa Ginoo. Magpapako ang gusto. Sila maglupat. Inaagi sa mga tao. Sa mga agila. Sila managan o bili. Paguyan. Sila managan o Bili. bili. Niya. Ayan. Saan po yan? Ano po yan? Cebuano? Cebuano. Bisaya. Bisaya ba? Cebuano. Ayan. Sa English po, ito po ang sabi. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ito po. Para mas maiunawa po natin. Sa Tagalog po, ang sabi, basta po natin, ready begin? Amen. Diyo po. Minsan po kasi nakakalimutan natin, minsan nandiyan pala ang Lord sa buhay natin pag tayo napapagod. Pero malinaw po rito sa verse na to, napapanauliin ulit ng Diyos yung ating lakas. Whatever mga circumstances and trials na hinaharap po natin sa buhay. As of now, alam ko po, may mga ano po tayo kinakaharap sa buhay po natin. Pero ito po ang mga po ng Diyos. Tayo po ay bibigyan niya ng lakas. Sabi nga po, ang ating pong lakas ay ang panibagong lakas mula sa Panginoon. Yan po yung ating pagbubulay-bulayan po. Pero before natin magpatuloy, nais ko muna pong, ano po ba ito? Ito po, International Women's Day. Women's Month po ngayon. Kaya I just want to recognize all the women here. English. Nais ko po i-recognize yung ating pong mga kababaihan. Kasi Women's Month po ngayon. Pero lang po tayo ng konti before tayo magpatuloy doon po sa ating topic sa panibagong lakas at kaloob ng Diyos. Sabi nga, napakahalaga po ng ating pong mga kababaihan po. Doon niyo po doon sa Genesis, di ba? Kapag kung titignan natin na napakapalad nga po ng mga women's, no po. Na-create na lahat. Sino po huling create? Si Eva po, ano? Tapos ano po, napaka-importante po ni Eva sa buhay po. Lalo na po sa ating pong mga kalalakihan, di ba? Kasi ang sabi doon po ay sa Genesis 2:18, di ba? Sabi nga, suitable helper. Ibig sabihin, nakita ng Diyos na may kakulangan doon sa atin bilang po kami mga lalaki. Na kailangan po talaga ng kasama at nararapat na kasama sa buhay. Kaya po, create ng Diyos si Eva. Sabi doon, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Amen? Ang mga lalaki po, tandaan po natin ito. Ang ating pong mga kababaihan women po, sila po ay katuwang at nararapat sa atin. Kaya po yun ibinigay po sa atin ng Panginoon. So mga kabataan, yan po ang hanapin nyo ng mga lalaki. Yung inyo po nararapat po sa inyo. At yung nararapat na yan, ibibigay yan in His time. Huwag po natin pilitin mo na kunin. Darating po yan. At pag binigay po yan, yan po yung nararapat. Amen? Amen. Kaya happy Women's Month sa inyo pong lahat. Ayan.
balik po tayo sa ating pong topic. Ayan, may tatlong bahagi po yung ating pong verse na nabasa ko. Sabi po dyan, ang una po dyan ay tatlong bahagi ng versikulo. Sabi nung anak ko, ano yung versikulo? Verse po yan, yung verse. Ang una po ay suliranin ang pagkapagod ng tao. Ang pangalawa po ang kondisyon, magtiwala, maghintay sa Panginoon, at ang pangatlo po, ang pangako, panibagong lakas. Sa una po, yung ang suliranin, yung pagkapagod po ng tao. Sa panahon po ito, kaya nasunod yan, yung panahon po ng mga Israelites na sila po ay nakukubkob at nabibihag po ng Babylonia, ano po talagang nagkakaroon po sila ng kapaguran sa buhay po nila. At minsan dumarating po sila sa point sa buhay po ng mga Israelite na sabi na, bakit nagkakaganito? Kala ba po ay tayo ay sasamahan ng Diyos. Tayo ay ililigtas. Pero sila po ay dumarating sa mga sitwasyon na talagang sa buhay po nila sila po ay nagkakaroon ng kapaguran. Dahil doon po sa mga nangyayari po sa kanilang buhay na iba't ibang suliranin. Yung suliranin nila sa pakikipag-away, suliranin nila sa kanilang mga kakainin. Baga, napakahirap. Sabi nga. Kaya ito po ay nagkaroon sila. Baga, ito yung isang una doon sa verse na meron pong pagkapagod. At lahat po tayo bilang anak ng Diyos, tayo po lahat ay nakakaranas din sa panahon po natin ngayon ng kapaguran, ng suliraning pisikal, suliraning emosyon, at suliraning spiritual. Kadalasan tayo po ay napapagod dahil, alam niyo po bakit tayo napapagod? Napakabilis mapagod natin, mabilis nating mag-give up. Kasi napapagod tayo dahil sariling lakas natin yung ating ginagamit. At nakakalimutan natin na mayroong pagkukulang ng lakas na sabi nga ay anli lakas. Yan po ay nagagaling po kay sa Diyos. Doon po tayo huhugot sa ating pong Panginoon ng kalakasan. Minsan po kasi tayo pong tao, minsan may ugali po tayo, lalo na po sa mga parents, sa mga magulang, ano po, yung madalas na sila po yung nagpo-produce, nag-iisip ng ating pong mga pangailangan sa pamilya. Minsan po, mayroon po tayong attitude, minsan po na kahit alam nating di na natin kaya, pinipilit pa rin natin. Kasi ganyan po ang minsan talagang ano po yan. Ano po ng isang magulang na tayo po ay talagang pipilitin natin, maibigay lang kung ano yung nararapat at dapat po sa ating pamilya. Kaya sila po ay talagang totally, minsan dumarating sa punto, kapipilit, nababurnout po sila. Nababurnout tayo, totally, stress minsan po. Tayo physically, emotionally, spiritually. Kasi pinipilit po natin, kahit hindi na po natin kaya. At nalilimutan po natin na narin pa lang Diyos sa tabi natin. Hinihintay lang tayo na tayo po ay tumawag sa Kanya. At alam niyo po, kapag tayo po ay pagod na at stress na po sa buhay natin ito, minsan diyan po pumapasok yung mga negative sa buhay po natin, yung mga negative thoughts, mga negative na naiisip, diyan na po pumapasok kasi pagod ka na. Minsan na doon na parang dahil pagod ka na, hindi mo mapasagot-sagot yung iyong nililigawan, sumasama na yung loob mo. Ano ba yun? Nagpe-pray ko naman. Nagpe-pray naman ako. Pero bakit hindi tinutugon ng Diyos? Naghahanap naman ako ng trabaho, ba't hindi ako makahanap ng maayos at magandang trabaho? Minsan dyan po pumapasok yung sabi ng mga negative. At to the point, na darating ka sa punto na mag-question ka na bakit nangyayari sa buhay mo. Pagka ikaw ay andoon na, very stressed ka na burn out ka na sa mga bagay, sa mga suliranin na dumating sa buhay natin.
para remember po, sa story po ni David, sila po ay, si David talaga ay talagang, sabi nga, sa dami ng kanilang pakikipaglaban, sa dami ng kanilang mga digmaan, talagang napapagod siya at kailangan niya rin magpahinga. At at the time na siya po ay napagod at nagpahinga, na doon po siya sa balkonahe niya, nagpapahinga siya doon siya sa balkonahe niya, meron po siyang nakita at doon po pumasok yung hindi maganda sa buhay niya dahil siya may pagod. Ay nakita niya doon si Bathsheba, na nakita niya na silaya niya at doon pumasok po yung masalanan. Sometimes po ganoon minsan, dahil pagod na tayo, minsan hindi na talaga tayo makapag-isip ng minsan ng maayos kung ano-ano na minsan ang naisip natin to the extent na minsan nawawala po tayo doon sa focus sa buhay po natin. Amen? Pero hindi po ang story ni Pablo. Ang story po ni Pablo, kay Pablo po, sabi niya, doon sa 2 Corinthians 12:10, sabi po doon, kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Bakit po? Kasi po, ibinibigay niya po yung kahinaan niya sa Panginoon. At iyon po ay pinapalitan ng Diyos ng kalakasan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Amen? Dapat ganun po, kung kailan po tayo mahina, dapat doon po pa po tayo lalo lumalakas. Amen? Ang sabi po sa pangalawa po, yung pangalawa naman po ay ang kondisyon. Sa ating mong verse na nabasa ay kondisyon. Madalas po mababasa natin doon po sa verse na yun, minsan ang nakalagay po ay maghintay. Minsan po ay magtiwala doon po sa verse na nabasa po natin kanina. For those hope, ibig sabihin maghintay ay minsan ay sinasabi siya ay magtiwala o mag-trust sa ating Panginoon. Ang paghihintay po ay hindi po yan po ay positive na binibigay sa atin ng Panginoon na kailangan tayo maghintay bilang kondisyon doon sa Kanya na bibigyan niya tayo ng kalakasan. Hindi po yung kondisyon na yan po ay positibong kondisyon, pero hindi po ibig sabihin na tayo po ay mag-aantay lang nung wala po tayong ginagawa. Katulad ka po kanina sabi, hindi pwedeng, Lord, gusto kong gumaling pero wala ka namang ginagawa. Nandun ka lang sa sabi, wala kang hindi ka pumupunta hindi ka magpa-check up, hindi ka pumunta sa ospital, ay wala po yun. Bali wala po yun. Kaya kami nga ay napaghihintay po ang aktibong yan po ay aktibong pagtitiwala at pananatili sa presensya ng Panginoon. Na habang dumadaan po yung mga pagsubok po sa buhay natin, tayo po ay nagpapailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kahit na ano pong pagdaanan natin, huwag ho tayong aalis doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi bakit po? Ano sabi nga po? Sa atin po ay imposible yung mga bagay, pero sa Panginoon ay posible po ang lahat ng tao. Diba? Amen? Ang ibig sabihin, minsan kailangan talaga po nating tanggapin na ang ating pong lakas ay meron po yung limitasyon. Baga meron po siyang limit. Meron po siya talaga tayo po talaga ay darating sa punto ng buhay po natin na tayo po ay mababurn out. Lalo na po talaga kung talagang parang what's about isa po sa atin, yung wala na po tayong kaya, hindi na po natin kaya. Alam yung makita ng Diyos na bagay ipinag-uubaya ko na po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito. Bagay hindi na tayo nagtitiwala sa ating sarili na kakayahan, kundi sa ating Panginoon tayo nagtitiwala. Amen? Once again, ngayong umaga po ay niremind tayo ng ating Diyos na sa Kanya lamang po tayo magtiwala, maghintay. Sa Kanya lang po tayo mag-rely sa ating pong Panginoong Yesus.
na nagbibigay po sa atin ng kalakasan sa bawat sitwasyon po ng buhay po natin, kahit anong po yan, na kinakaharap po natin sa mga oras na ito. Alam ko po, may iba-iba po tayong sitwasyon sa buhay po natin na kinakaharap. Pero kung yan po ay ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon at handa tayo maghintay doon sa Kanyang gagawin, alam niyo po, magpapanibagong lakas tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi nga po sa Philippians 4:13. Ano sabi po sa Philippians 4:13? Amen. I can do all things through Christ which strengthen me. Yan. Hindi ibig sabihin na tayo po ay palalaksin na kaya na natin gawin. Hindi po. Kundi magagawa natin po ang lahat ng bagay sa buhay po natin ito dahil pinalalakas tayo ng ating Panginoon. Na kung paano tayo nihentulad sa isang agila na malakas. Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kung tayo po ihaharap sa mga trials, mga circumstances in life, tayo po ay bibigyan niya ng lakas para mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na yan. Amen? Sabi sa Philippians 4:13, we can endure any situation in our life, whether hardship or abundance. Diba? Ang abundance, kala nyo ganyan lang din yan. Hindi po yan. Hindi po basta-basta rin yan. Minsan no, ang nakakatakot pa dyan pag tayo po ay abundance na in life. Minsan dyan pa po tayo, minsan napapalayo sa ating Panginoon. Diba? Pag maganda na yung buhay, okay na. Diba? Parang ang isang reflection ko po dyan, minsan yung, alam niyo po yung may kotse at walang kotse. Yung kwento na wala. Yung wala pa siya kotse, diba? Parang maayos. Nakabike lang siya, maayos ang buhay niya, maganda. Mabait siya, magalang. Pero nung nagkaroon na po ng, sabi na natin, ano ngayon, yung mga hybrid na kotse, no? Mga Fortuner. Sabi natin hybrid. Pagdating sa kalsada, iba na. Ang tapang-tapang na. Ayaw to, tabi! Diba? Minsan nakala natin, yung abundance, minsan nakakapagpalakas sa atin. Minsan sabi nga, parang nakapag-renew ng ating strength. Minsan hindi po. Minsan yan po yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Hindi nagiging maganda yung ating buhay. Kaya po yan ay, sabi nga, ay kasama po yan sa ating pong buhay na kailangan bantayan din po natin. Diba? Hindi porket from bike to Fortuner, sabi nga, dapat hindi magbago ang isang anak ng Diyos. Amen? Kung tayo po ay mabait, kung nakabike, dapat mabait pa rin po tayo. Mas lalo tayo babait pag tayo po ay naka-Fortuner na. Amen? Ano yun? Magka-Fortuner po tayo. Huwag po natin gamitin yung ating pong personal strength and capability. Ang gamitin po natin yung lakas na nagmumula po sa ating Panginoon. Amen? Yan. Ang pangatlo po, pangako. Yan, yung panibagong lakas. Himay-himay lang po natin yung tatlo natin pong mga verse. Ang sabi po kasi dyan ay panibagong lakas. Yan po naman po yung pangako. Ano pang sabi po doon? Ang panibagong lakas po, ito po ay, ang pangako po, ay ito po ay sinasabi na divine exchange. Yung divine exchange po, yung makikipagpalitan, may banal na pakikipagpalitan sa ating Panginoon. Amen? Ipinagpapalit po natin ang ating kahinaan sa Kanyang kalakasan. Amen? Yung ating pong kahinaan, ipagpalit po natin sa Panginoon. I-train po natin, Lord, ito po yung aking kahinaan. Ito na po yung aking sitwasyon, Panginoon. Lord, ito na po kami. Lord, ito na po. Hindi ko na po kaya. I-exchange ko na po sa inyo, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa inyo.
At naniniwala po ako pagka ganun po ang ating ginagawa sa ating buhay po. Na tayo po nakikipag-exchange ng banal na pagkipagpalitan sa Panginoon. Tayo po ay lalakas. At ating po, sabi nga ay hindi naman po natin, hindi naman po yan natin mawawala sa buhay natin, pero malalampasan po natin. Amen po. Sabi nga po doon, yung sa tatlong antas ng lakas na yan, yung binigay po sa atin, sabi, lilipad na parang agila. Amen. Alam niyo kung bakit po tumatagal ang agila sa himpapawid? Hindi naman po siya gumagamit halos ng kanyang pakpak. Hindi po siya halos kampay na di katulad po ng mga kalapate. Kaya hapo-hapo yan eh. Sila po ay pagpag ng kanilang ng pakpak. Diba? Ang kalapate, no? Napapagod. Ay, ba naman sinasabi mong kalapate? Hindi katulad po ng agila. Kaya po tulad ng agila na tayo po ay magiging isang agila, sabi nga po. Tayo po ay may kakayahan po ng agila. Kaya niya pong gamitin yung hangin sa kanya pong wings. Hindi po siya kakapay. Pero yung po ang ginagawa. Ang tawag doon ay parang gliding. Nag-glide siya doon sa hangin. Sumusunod lang po siya sa hangin. Yan po yan. Kaya nananatili yung lakas niya, hindi po siya napapagod. At ganoon din po, yun po ang sinasabing na may kakayahan. Sabi nga, ang linaw din po ng mata ng agila. Kahit malayo yan, parang may microscope, nakikita niya yung kanyang bait. Yung kanyang gustong kainin, nakikita niya. Yan po yung, kaya yan po, ibig sabihin niya po yan, ay kakayahan tumingin sa mga problema mula sa pananaw ng Diyos at magtatagumpay sa gitna ng unos. Sabihin, di ba? Yung kakayahan natin, parang yung linaw ng mata ng agila, nakikita na natin kung bakit ito binibigay ng Panginoon, bakit ito nangyayari sa atin. And beside, para tayong agila na parang sasabay lang tayo, na hindi tayo mapapagod kahit na ano pang mga circumstances in life na dumaan sa buhay natin. Amen? Alam ko po, sa buhay po natin ito, marami na po tayo na pagdaanan. And minsan dumarating po tayo sa point talaga na parang, sabi nga yung isang paa natin parang ayaw natin ihakbang, ayaw natin kasi parang wala na. Pero hindi sa anak ng Diyos. Kasi bakit po? Meron po tayong Diyos na nandyan na nagbibigay po ng kalakasan sa buhay po natin. Amen? Tatakbo, hindi mapapagod. Di ba? Yung isa sa lakas natin. Yung maganda dun yung kahit tumakbo yun. Ang ibig sabihin yan, yung lakas na ibibigay sa atin ng Panginoon na kahit madapa ka, kahit na anong problema dumating sa buhay mo, kahit nagkasala ka, sabi nga naman, ay hindi ka mapapagod kasi bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Kahit manligaw ka na manligaw, okay lang. Bakit ba problem? Thank you, Lord. Hindi ka mapapagod. Diba? Hindi ka mapapagod. Magpapatuloy sa ating mga tungkulin at hamon ng buhay ng may sigla. Yan po yung bibigay ng Lord na lakas. Magpapatuloy tayo ng may kasiglahan. At ang pangatlo po yan sa pangako na yan, sabi po, lalakad at hindi manghihina. Yan. Yung ating mga senior, lakad na lang po yan. Walking na lang po yan. Pero hindi po manghihina. Yan po yung isa. Ang ibig sabihin po niya, nalalakad na hindi mahina, katatagan sa araw-araw na pamumuhay kahit sa mga ordinaryo at mahahabang bahagi ng buhay. Ibig sabihin mahahabang bahagi ng buhay, ito parang paulit-ulit na lang ito. Ito na naman parang nagiging cycle of life na. Pero hindi po tayo manghihina. Kahit po tayo ay lumakad. Kasi po, yung binibigay ng Diyos na kalakasan sa atin, ayan po ay supernatural. Hindi po yan pangkaraniwan. Hindi po yan parang, di ba, minsan, sa mga minsan nakakakuha tayo ng lakas, no? Parang, sabi nga ay, yung mga kabataan, no?
kabataan. Ay, kulit ko talaga itong mga kabataan. Parang, alam mo, sumisigla ako pag nakikita ko. Di ba gano'n? Di ba? Gano'n yun, lumalakas tayo, no? Kahit sa mag-asawa, no? Kahit yung sa mga magulang, di ba? Pag yung galing kang trabaho, umuwi ka, nakita mo yung anak mo, parang sumisigla ka, di ba? Lumalakas ka. Pero, yung po ay minsan ay panandalian lang, minsan po ay nawala, pero iba po yung lakas na nanggagaling sa ating pong Panginoong Yesus. At ako po'y hanga po talaga sa mga kabataan niyo po talaga. Yung mga kabataan po ngayon, yung mga kabataan po natin, malalakas po talaga yung mga ngayon. Iba po yung mga kabataan ngayon, iba po yung lakas nila. Ang lalakas po magpuyat ng mga yan. Grabe, lakas. Alauna, alas 2, alas 3, gising ko ka. Di ba ho? Malakas yan, malakas po talaga sila. Malalakas. Lakas mga mag-ML. Ano ba kayo si Osi? Yeah. Malalakas po sila. Malalakas po ng mga kabataan yan. Pero sabi nga po, yan po ang lakas na yan ay panandalian lang. At ang danger po sa ganyang bagay po, alam nyo, parang kayo nag-i-invest ng kahinaan pagdating ng araw. Yeah, limit yourself. Discipline yourself. Sabi nga, di man na kayo mabawalan ng magulang nyo, di na kayo sermonan lagi, disiplinahin nyo na lang yung sarili nyo. And beside, sabi nga, kayo din na mag-aani niyan pagdating ng araw. Diba? 12 o'clock is irap na siguro to sa mga ganyang bagay. Pero yung 1, 2, 3, until 5 a.m., sobrang lakas nyo na nun. Diba? Mauubos yan, sabi ko. Mauubos at mauubos po yan. Yung mga ating asawa babae, women's month, no? Kaya malalakas din po yan mga yan. Kaya tulad nga po na sinabi ko kanina, di ba? Yung kanina example ko po, na kalakasan ng mga babae. Ayan. Alis ka ng rep na dito, pag uwi mo niya, nandito yan. Pag ano kasi, pero rep. Dito lang pala sa kapila. Alala ko yung asawa ko din, lagi kami nagtatalo eh. Kasi, di pa pinapagod mo yung sarili mo. Kasi yun po yung gusto niya, laging gusto niya bago. Every week, bago yung design. Kulang na lang po talaga yung kisame. Dito, makakatuwad ka daw pag upo. Sa kisame na lang. Ngunit, kung ang lahat ng bagay ay gagawin po natin para sa Diyos, ay hindi po tayo manghihina. Amen? Sometimes kasi kaya tayo nanghihina, minsan kasi ginagawa po natin sa sarili natin. Hindi para sa Panginoon. Diba? Gawin po natin ng para sa Lord. Kahit sa ministry po yan, anything, sa family, sa ministry, yan. Pag ginawa mo yan para sa Panginoon, hindi ka manghihina. Siguro physically, pero yung spiritual, emotionally, hindi ka manghihina. Pag ginagawa mo isang bagay para sa Panginoon. Ngayon, pagka ikaw ay nanghina, napagod, parang na-drain ka, physically, emotionally, spiritually, you have to check kung yung ginagawa mo ba ay nakaalay pa o naka-ano pa sa ating Panginoon. Sabi nga po ay lilipad tulad ng agila, kakayahang tumaas at mangibabaw sa lahat ng problema. Suliranin sa buhay. Tatakbo, hindi mapapagod, lalakad, hindi manghihina. Ang ibig sabihin po ay hindi tayo panghinaan ng loob sa buhay natin ito, na kahit paulit-ulit na lamang ang mga difficulties ng buhay natin ay hindi tayo sumusuko. Dahil ang Diyos ang kasama natin at nagbibigay sa atin ng kalakasan sa buhay natin ito. Amen? Sunod po. Ayan. Siyempre, habang tayo po ay, sabi nga, wait upon the Lord, habang nag-iintay tayo, habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, habang nag-aantay tayo, kailangan meron po tayong tinatawag na life application to renew our strength. Amen po? Yan. Sabi po diyan,
fellowship in God's people. Minsan po, yan po yung nakaraan, naalala niyo po nung dati pagka yung sa nakaraang sermon, yung life-changing event. Di ba, pag may mga event po sa buhay natin, magkaroon tayo ng mga problema sa buhay natin, ang unang tinatamaan po ay yung ating ministry o yung ating pakikipag-fellowship. Pag sobrang bigat na ng problema, parang di mo na po aatin. Di mo na po ako kasama sa di ba? May mga experience yan. Yung kagad na unang binibitawan. Pero hindi po dapat. Sabi nga, andun pa rin dapat po para ma-renew yung ating strength. Kailangan nakikipag-fellowship po tayo sa ating mga kapatid. Sabi nga, parang huwag din natin gawin. Kaya nga, tayo po ay hindi na po nag-live. Parang delay telecast na po tayo. No? Parang delay telecast, upload na lang po. Kasi parang wala na pong mag-online. Sabi nga, may online naman, mag-online na lang ako. Si Elder. Umambon. Kaya ang ganda ho ng panahon kanina. No? Parang alam nyo yun, sprinkle lang yung ulan. No? Kasi ganyan ako nung nasa Canada. Canada. Nangaharap yun. Yan. Yung mga, sabi po, hindi po yan dapat maging mga dahilan natin bilang mga anak. Kailangan continuous sa mag-fellowship tayo sa ating pong mga kapatid. Kasi bakit po? Hindi natin alam, minsan doon po tayo makakakuha ng kalakasan din sa ating pong mga kapatid. Akala natin minsan yung ating pong suliranin, parang alam natin, suliranin lang natin, di natin alam, mas mabigat pa pala yung suliranin ng ating mga kapatid, pero nalalampasan nila. Pabibigay po yan ng kalakasan po sa atin. Sabi nga po sa Hebreo 10:25-27, sabi po dyan, huwag kaligtaan ng mga pagdalaw sa ating mga pagtitipon gaya na kasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakita natin malapit na araw ng ating Panginoon. Malinaw po na sinasabi po ng ating po salita po ng ating Panginoon. Pangalawa po, active in prayer. Participate and meditate. Participate and meditate. Yan. Kailangan po natin, ano din po, na-continuous yung ating prayer sa buhay po natin. Isa po to sa nagpapalakas yung continuous connection natin sa ating Panginoon. Yung ating pong panalangin. Kasi dyan po talaga tayo lalakasin. Kasi bakit po? Dyan po kasi pag tayo po yung nanalangin, kasi dyan lahat pwede mo lang sabihin. Pwede mong sabihin lahat sa Lord. Pwede mong isumbong lahat sa Lord. Diba? Pwede mong isumbong yung nililigawan mo. Lord! Hindi po ako sinasagot. Sumbong mo kay Lord. Diba? Sumbong mo yung hindi nagbabayad sa'yo. Sumbong mo sa Panginoon. Diba? Lahat kasi dyan, masasabi mo. Sumbong mo yung mga anak mo na medyo may katigasan ng ulo. Lahat po kasi in prayer, yan po natin yan talaga masasabi sa Panginoon. Individually po, di ba? And then kung may mga prayer po tayo dito by group, mag-participate po tayo katulad po ng ginagawa po natin in prayer meeting po. Kaya nga na-encourage po namin kayo. Kahit nga sabihin natin hindi naman po buong pamilya, at least one family member po ng ating pong pamilya ay makatin po dito po sa atin. At least every family, they have a representative in prayer. Amen po? Amen. Kaya sabi po dyan sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen? Yan. Malinaw po yan. Ang pangatlo po, natin pong to renew our strength, intentional Bible reading and study. Ito po, paulit-ulit na lang po ito. Isa lagi po lumalabas ito sa mga sermon. Yung intentional Bible reading. Yan, napakalaking bagay po yan sa buhay natin to renew our strength. Yung pagbabasa po ng Bible. Kasi makikita po natin yan. Mga karakter po yung mga karakter po ng Diyos na talagang sinamahan ng Lord. Diba? Makikita po natin yan, ano yung mga pangako ng Diyos, ano yung mga
hindi gusto ng Diyos, yung gusto ng Diyos, makikita po natin lahat yan. Intentional Bible reading and study. Alam niyo, mahirap po yan eh. Kaya lagi nilalagay dyan, intentional. Kailangan maging intention po natin. Kasi totoo lang po talaga, kahit ako manaranasan natin yan bawat isa sa atin. Pag yung dinapuan ka na nung yung pikit de peligro, no? Kaya ayaw mo naman ko tutulog ko na lang kaysa magbasa ka. Kaya, encourage. Isa po sa pinag-aanahan natin na mas maganda po ay yung ating din pong prayer meeting. Yan, mas maganda po na nakapag-aral ko dyan. Talaga nahihimay-himay po isa-isa yung ating pong salita ng Panginoon niya. Sabi po dyan sa awit, kaya niyo kung ganda, kung bakit kailangan po natin magbasa. Ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong dararaanan at liwanag na tumatanglaw. Amen. Malinaw po, di ba? Sinasabi po sa awit na yan po ay magiging natin pong guide. Yung ating pong, kasi wala pong ibang iniwan ng ating Diyos sa buhay po natin ito para po tayo ay hindi madi-focus sa mga bagay dito po sa buhay sa mundo ito ay yung pong salita ng ating Panginoon. And number 4 po. Testify that Jesus is Lord and Savior through your lifestyle. Sabi nga po kanina ni Elder Yaki, sabi nga, sanay na sa Bible study po, parang, sabi po dyan, true lifestyle, sabi nga ay dapat, na makita, hindi lamang po sapat yung naging tayo po ay naging born again Christian, kundi magkaroon po tayo ng fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin, makita po sa buhay natin. Hindi nga sabi nga po, tayo po ay 16 years na po tayo. Dapat 16 years, dapat na-transform na po tayo na by grace ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, pwede na tayong masabing Christ-like. Ibig sabihin, sabi nga, ganda na example ni Elder, sabi nga ay, pwede ba sumama sa inyo? Masarap nung gano'n, no? Yung may mag-upload sa iyo, pwede ba sumama sa inyo? Maka-attend sa inyong church. Kasi, ibig sabihin nun, nakita po sa buhay po natin. Sabi, na-testify natin na si Lord ay ating Panginoon at siya po yung ating tagapagligtas. Amen? Yes. Thank you. Thank you. Amen. And lastly po, sabi po dyan, gayon man, sabi sa Matthew 5:6, gayon man naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong amang nasa langit. No? Malinaw. Huwag niyo pong ilagay yung inyong pong ilawan doon sa ilalim ng lamesa, doon po sa ibabaw, para po tayo ay magliwanag. And lastly po, sa ating pong to renew our strength, humble yourself before God. Sabi nga kanina po, example ko, example ko po kanina, yung bike through Fortuner. Di ba, kahit ano pong circumstances ng buhay natin, kahit ano pong pagdaanan natin, tayo po yung maghirap man, dumaman tayo sa mahigpit na mga problema, at tayo man ay guminhawa at gumanda po yung ating buhay, dapat po maging mapagkumbaba pa rin po tayo. Amen? Sabi nga po, sabi po dyan sa Pilipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Yan. Yan po yung ibig sabihin ng pagpakumbaba. Kung titignan niyo po, ibig sabihin hindi niya itinataas yung sarili niya. Bagkus mas tinitignan niya yung kanya kapwa na mas higit sa kanya. Amen? Diba, kahit may sitwasyon po minsan, kahit minsan, diba, kahit alam mong tama siya, minsan ginagawa po natin dahil nagpapakumbaba tayo, minsan ginagawa pa natin, pinababayaan na lang natin. Diba? Ganun po minsan yung ating ginagawa. Kaya, ano man ang mangyari sa buhay po natin ito bilang mga anak ng Diyos, dumaan tayo sa mahigpit at matinding pagsubok, patuloy tayo magpakumbaba. Kasi wala pong ibang pagtutularan yan,
kundi po doon sa ginawa ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, yun po yung ano niya, humbleness. Yung kanya pong anak, pinadala niya po, di ba, pinako sa krus para lang po sa pag-ibig na inihalay niya po sa atin. Amen? Amen. Ang sabi po diyan, ito po ang ating last verse. Sabi po diyan sa 1 Corinthians 10:13, wala pong pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yan po ay akibat ng Isaiah 40:31. At pinag-usapan po na tayo po ay sumisigla katulad ng isang agila. Tatakbo pero hindi po mapapagod. Lalakad pero hindi po manghihina. Tayo po ay tumayo lahat. Sa buhay po natin ito, marami po talaga tayo pagdatanan at hindi po tayo accepted doon sa mga suliranin na narito sa ibabaw ng mundo. Financial man yan, material man yan, emotional man yan, spiritual man yan, na kalagayan na suliranin sa buhay po natin. Atin lamang pong ilaan ang ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon. Wala po tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan sa mundong ibabaw na ito at sa buhay po natin ito kung hindi po ang ating Panginoong Jesus. Wala pong iba. Siya lamang po ang magbibigay sa atin o magre-renew sa atin ng kalakasan na hindi po tayo susuko at hindi po tayo mapapagod sa buhay po natin ito bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Ang awit na ito ay ating pong gawing panalangin sa Titiwala sa'yo. Yes, Lord. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, amin pong inilalagak sa iyo. Buong puso ang aming buhay. Ang aming pagtitiwala ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Lord, nakikita ko po ang aming buhay, ang aming puso, ang aming sitwasyon. Sa iyo lamang namin itinataas ang mga bagay na ito. Wala kami mapagkukunan sa mundong ito ng lakas, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, pag may po kaming lampasan sa buhay po namin, patuloy niyo po kami samahan. Panginoon Diyos, ano man, Panginoon, ang dinaranas ng aking mga kapatid, Panginoon, ang paano nila pinagdadaanan, Lord, dalahin ko po, Panginoon, na kayo po patuloy na sumama sa Kanya, Panginoon. Alam niyo po sa Kanya, puso o Diyos, na patuloy sila magtiwala sa iyo, sa mga sa inyo nang gagaling, Panginoon, at tunay na lakas na hindi nagpapali. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Sa pangalan ng Panginoon, Amen, Amen. Ating
Ako po ay dadako sa ating pagkakaloob. Tayo po lahat ay nanalangin. Ama namin nasa langit, patuloy kami. Nagpupuri. Nagpapasalamat. Panginoon sa'yo. Sapagkat ikaw ang Diyos na napakabuti. Ginawa mo po ang lahat ng bagay para sa amin. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo. Sa lahat ng biyaya, kalakasan na aming makatulong sa patuloy mo na pinagkakaroon. Dalangin ko po, Panginoon, sa iyo sa oras na ito. Ikaw ang nakita ng lahat ng tao sa amin. Di man po kami makapagsalita tungkol sa iyong mga salita. Ngunit sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon, ikaw ang tunay na makita at maghari, Panginoon, sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, pupunin po kami ng pagmamahala at pagkakaisa. Ikaw po, Panginoon, na aming kailangan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong patuloy na paglingap sa aming mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang magpari sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga offering, mga tithes, Panginoon, alam po namin ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Pinagkatiwala mo ng puso sa amin. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng naghahanap buhay, patuloy mo po siya nagpalakasin. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga tithes at offering na ito ay magkamit tama sa labas ng iyong kagawad. Ito po, Ama, aming panalangin, nagpapasalamat sa iyo. Sa pangalan ko, Ama, ng aming Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay po bang nagdas tayo lahat. Ngayon, tanongin ko lang po lahat na dito is masigla na. Parang hindi, manghihina. Lahat po ba dito ay masigla na po? Yun, amen. Tunay nga po tayo, lahat po tayo ay masigla dahil habang lumalapit tayo sa Diyos, mas lalo tayo sa masiglain. Nawa, araw-araw tayo humingi ng lakas sa Diyos para at least lahat tayo araw-araw din masigla. Ayun, dahil naman po tayo sa ating announcement. Every 9 a.m. to 9:30 a.m. May Adult and Youth Sunday School po tayo. And
ang start naman po na service natin is 9:30 a.m. So ready po yan ng Sunday School Kids. And hinihikayat ko rin po kayo every Wednesday kahit wala din po ako doon. May prayer meeting po tayo. Mag-start po siya ng 6 p.m. naman po. Ayun. Para po sa lahat, ayun. Pastor, may dagdag announcement pa po ba tayo? Or... Ayun po. Ayan po, magandang umaga po. Sa first Sunday po ng ano po ba yun? April. Ayan. First Sunday po ng April ay meron po tayong sunrise service. Pero ayun po ay gagawin po sa May. Hindi po dito, kaya doon po tayo. Lahat sa May, sa first Sunday ng April. May dagdag po. Once again, isa pong paalang umaga sa ating lahat. Hello. Meron pong mga napag-usapan sa ating pong BOT sa Tulo. At yung pong ating family day ay mukhang hindi na makakonsider. Kasi medyo it will entail also so much expenses. At ang pinag-usapan ay sports activities naman. Pero ito ay ipafinalize pa at we'll just inform everybody kung ito ay matutuloy. But for now, ay stay put lang tayo at saka ang Pulo ay may ongoing planning session sa mga different ministries. At ang mga different ministries na yan ay ito naman ay nagre-reflect naman dito sa atin. So kung ano mga ministry meron doon sa Pulo, meron din tayo dito, at kung ano yung mga plans and programs na meron doon, yun din naman ay i-apply natin sa atin dito kung ano yung applicable sa atin. So yun ang magiging sistema natin. And this afternoon ay meron pang last presentation ng planning ng mga remaining ministries doon sa Pulo. And after that ay isi-share ko naman sa inyo kung ano yung mga plans and programs ng different ministries para ma-adapt natin dito sa atin. Another thing is that in-encourage pa rin ng ating kabataan, ang mga magulang na if you have some kids o mga anak na gusto rin mag-aaral sa seminary, ay we will be more than willing to sponsor yung pag-aaral ng ating mga bata sa college. Ating college na seminary ay nasa PTS. Yun ay actual na mag-attend talaga doon sa Presbyterian Theological Seminary. But kung sakali naman na hindi obra doon, ay we also encourage yung kabataan natin. Kahit na yung mga hindi na ika nga mga bata na, at medyo may edad na kaunti, but would like still to continue to study theology, ay meron naman tayo sa online. So encourage pa rin natin na mag-aaral kayo ng theology online, at yan ay isang formal course. Now, kung hindi naman kayo makabil niyan, ay in-encourage din naman kayo na mag-join kayo ng ating theology class naman na kinakandak every Tuesday na ginaganap natin dito sa Pulo online. So you can also participate doon sa programa yon. At yan ay in line doon sa sinabi ni Elder Yakit sa ni Elder Roman kanina, na kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya by listening, by reading, and by talking about the Word of God. So kailangan po natin yun. Now, on another note, kagahapon, kami po ay nag-attend ng isang kasalan doon na ginanap sa Hindang. Hindang yan, no? Sa Hindang. At ang kinasala ay ang ating dalawang youth na taga-Pulo, at siguro kilala niyo sila,
si Lloyd at saka si Jimlet. At it was just so amazing na many years back, ang mga bata na ito ay mga bulinggit lang. At ngayon ay kinasal na sila. At sa kaunting pagtatanong ay nag-aral sila at doon sila nagkakilala din ng mas malalim sa kanilang pag-aaral. At ang isang pumasok doon sa kaisipan ko ay 10 years to 12 years silang naging mag-boyfriend. At in those 10 to 12 years na sila yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, ay ika nga, ay nagplano sila ng kanilang future. Sa plano ng kanilang future ay nakapagtrabaho sila at nabanggit na nga na sila nga ay nag-prepare ng kanilang kasalan. At ang mga parents naman nila ay walang ginastos doon sa kanilang kasalan sapagkat ang gumastos ay sila mismong mag-asawa ang gumastos. And how did they do it? Sa loob ng 10 to 12 years sila ay nag-aral, nakapagtapos at nagtrabaho sila sa bahay lang sila. Ano tawag doon? Work from home. I just imagine, hindi ko naman masabi sa inyo, napakalaki ng lugar na pinagdausan ng kasal. Very, kung siguro in grande, maging in grande ang dating. Kaya lang, ang kasal ay minsan lang mangyari sa buhay ng mag-asawa. At kaya nga, ay kanilang, kumbaga, itinudo na nila yung kanilang pag-iisang dibdib. At yung kanilang patience in those 10 to 12 years ay talagang nagbunga na at sila yung mag-asawa na. At sa kanilang 10 to 12 years na yan, sila ay lumakad bilang mag-boyfriend, mag-girlfriend, na kasama nila ang ating pong Panginoon. Kaya nabanggit kanina din na may mga bagay-bagay na hindi dapat unahin. Nabanggit ni Elder Roman kanina, at ang unahin natin ay ang ating Panginoon. At sapagkat siya ang mag-guide na sa atin. So I am telling you this sa ating mga kabataan na ipanalangin ninyo what will you be in the next 5 years or in the next 10 years. At sa pagpanalangin niyo yan, ilapit niyo yan sa ating Panginoon. At in the same token, sa mga magulang, palagi natin binabanggit yan, kahit ang ating mga anak maliit pa lang, nasa sinapupunan pa lang, we continue to pray for them. Sapagkat walang anumang bagay, anumang sitwasyon ang mas matibay sa panalangin. So we continue praying. Kaya nga, nakausap po si Elder Mel. Sabi niya, Pastor, sabi niya, talagang pinapanalangin namin na yung aming anak ay makapag-asawa ng isang Kristiyano rin na may takot sa ating pong Panginoon. At answered prayer ito para sa amin. So, masabi natin, maswerte ba or is it plan of God na maging maayos ang kanilang pag-asawa sapagkat they submitted themselves to the authority of God. Alright? So with that, siguro, we'll be happy for them and for us, we will continue to pray for our youth. We'll continue to pray for our children na sila nga ay makapag-asawa, makapag-punta sa isang lugar ng tahimik sa pag-asawa, although hindi naman talaga matahimik, ini true term na talaga ang hirap at ang saya. But then again, kung ang pag-asawa ay ilalagay natin sa proseso ng ating Panginoon, then ang kagusto ng Panginoon talagang masusunod. Well, that should be enough for today. And we will see each other on sa ating meron pa sa tip Sunday pa pala. Kalimutan pa pala. May tip Sunday pa pala. Alright, so meron pa tayo isang Sunday pa. And I will be the speaker by then. So, meron pa bang mga kapatiran natin na nais magbigay ng mga balita? Wala na po? So, wala na po. Tayo po ay tumayo.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, all glory to God, who is able to keep you from falling away, and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Him who alone is God, our Savior, through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power, and authority are His, before all time, and in the present, and beyond all time. Amen and amen. Amen, praise God. Puri nga na napakaligaya sa tuwing sama-sama tayo magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po bang lahat ay na-bless ngayon? Amen! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo umawit. Wow.